Sa mundo ng One Piece, maraming makapangyarihang kapitan, admiral at hari. Kaya sa unang tingin, akala mo puro malalakas na individual lang ang bida. Pero sa totoo lang, hindi lang lakas ang mahalaga. Sa gitna ng panganib sa Grand Line, ang pinakaimportante ay ang matibay na samahan. Mga kaibigan, kakampi at pamilya. At pagdating sa samahan, wala nang mas matibay pa sa pamilya. Sa One Piece, may mga pamilya, tunay man o hindi sa dugo, na pinagbubuklod ng pagmamahalan at iisang layunin. Sila ang nagbibigay ng lakas sa isa't isa. Sa video na ito, kilalanin natin ang 10 malalakas na pamilya sa One Piece at alamin kung sino nga ba ang pinakamalakas sa lahat. Ako si Mon at welcome sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito ay pindutin mo na yung subscribe button at paki-like na rin ang ating video bilang suporta sa ating channel. Ang Vinsmoke family ay ang royal family ng Germa Kingdom at sila rin ang namumuno sa malakas na grupong militar na tinatawag na Germa 66 sa One Piece. Ang miyembro nito ay binubuo nila Judge, Sora, Reiju, Ichiji, Niji, Sanji at Yonji. Mga scientific modified soldiers ang magkakapatid na Vinsmoke, late bloomer lang si Sanji. Maliban kay Sanji, parang mga vice admirals ng Marines ang lakas ng mga Vinsmoke. At mas lumalakas pa sila kapag ginamit pa nila ang kanilang mga raid suit na nakapagbibigay sa kanila ng mga unique na abilities. Si Sanji ang pinakamalakas ngayon sa Vinsmoke family. Matapos niyang talunin si Queen sa Wano, pinatunayan niyang isa na siyang ganap na Yonko Commander level. At posibleng magiging mala Yonko level o Yonko level pa mismo si Sanji sa hinaharap kagaya ng kay Gaban, na isa sa mga wings ng Pirate King na si Roger. Next spot natin ang pamilya ng mga wings ng Pirate King, ang Silvers family, si Rayleigh at Shaki. Sa Scopper family naman, si Gaban, Ripley at Colon. Ilalagay ko sila sa parehong spot dahil sa tingin ko ay halos magkapantay lang talaga sila sa lahat ng aspeto. Parehong mala Yonko level sina Prime Silvers Rayleigh at Scopper Gaban. At hanggang ngayon, kahit na may edad na sila, ay kaya pa rin nilang makipagsabayan sa mga characters sa ngayong henerasyon. Nakita natin yan nang hinarap ni Rayleigh si Admiral Kizaru para mailigtas ang Straw Hats at gamit ng kanyang Conqueror's Haki ay tinakot niya ang Emperor na si Blackbeard. Siyempre hindi din magpapahuli si Gaban yan. Siya pa lang ang nakita nating character na nakapagbigay ng matinding pinsala sa mga mala-immortal na nilalang ng world government, na nagpapatunay na nasa ibang level sila kumpara sa iba pang mga Yonko commanders. Si Shaki ang asawa ni Rayleigh ay former empress ng Amazon Lily na kagaya nila Hancock at Gloriosa ng Rocks Pirates. At ang asawa naman ni Gaban na si Ripley ay isang giant mula sa Elbaf. At ang anak niyang si Colon na isang giant din ay malaki ang potensyal na maging isa sa mga pinakamalakas na giants sa kasaysayan ng One Piece. Ang Kozuki family ay isang makapangyarihang pamilya na namuno sa bansa ng Wano. Bago sila mapabagsak 20 taon na ang nakalipas ni Kurozumi Orochi at Kaido. Matagal nang umiiral ang pamilyang ito at sila ang lumikha ng mga poneglyphs. Malapit din ang ugnayan nila sa mga taga-Mokomojokdam sa isla ng Zoo. Ang miyembro nito ay binubuo nila Sukiyaki, Momonosuke, Hiyori, Oden at Toki. Wala tayong sapat na impormasyon para masabi ang tiyak na lakas ni Sukiyaki. Pero bilang former shogun ng Wano, ay masasabi nating isa din siyang top tier na swordsman na nasa level ng mga vice admiral ng mga marines. Si Oden naman ay walang dudang above Yonko commander level na character. Pinatunayan nga niya ang kanyang lakas ng kinalaban niya si Kaido at tanging siya lang ang nakapagbigay ng matinding sugat sa Emperor na hinding-hindi niya makakalimutan. At siya lang ang individual na naging bahagi ng dalawang legendary pirate crew, ang Whitebeard Pirates at ang Roger Pirates. Si Momonosuke naman ay paniguradong magiging mas malakas pa kaysa sa kanyang ama na si Oden. At ngayong tinataglay na rin niya ang mythical Zoan Devil Fruit na parehas ng kay Kaido, ay may potential pa siyang umabot sa Yonko level tier. At wag din nating kalimutan na nakakausap din ni Momo si Zunesha, na siyang sobrang nakakatakot kapag ginamit sa digmaan. Si Toki naman ay nagtataglay ng Time Fruit, na may pambihirang ability na kayang ipadala ang kanyang sarili o ng iba pang individual sa hinaharap. Habang si Hiyori naman ay kahit pa-cute lang yan, ay may own strategic way of fighting din siya. At napapalambot din niya ang lakwatsero nating Zoro the Explorer. Ang Shimotsuki family
Ang pamilyang kinabibilangan ni Zoro ay isang kilala at makapangyarihang pamilya mula sa bansa ng Wano. Ang mga miyembro nito, Koshiro, Kuina, Ryuma, Ushimaru, Yasui, Kozaburo, at Toko. Pinzoro ang lolo ni Zoro. Arashi at Tera ang mga magulang ni Zoro. Binubuo ng malalakas na swordsman ang pamilyang Shimotsuki na nagtataglay ng lakas na katulad sa mga Vice Admirals ng Marines. Si Kozaburo ang lumikha ng mga legendary na espada ni Oden. Si Shimotsuki Ryuma ang pinakamalakas sa pamilyang ito sa ngayon. Isang alamat na samurai at kilala bilang Sword God dahil sa kanyang walang kapantay na mastery sa espada at sa pagpatay niya sa isang dragon. Sa loob ng 400 taon, walang sino man ang nagtangkang pasukin ang bansang Wano dahil sa kanya. Masasabi natin, siya ang Mihawk ng sa mga panahong yon na katumbas na rin ng isang Yonko level tier. Paniguradong si Zoro din ang magiging pinakamalakas sa pamilyang ito. Dahil sa walang dudang aabot si Zoro sa mala Yonko level na tier at maging strongest swordsman na papalit kay Mihawk. Kaya deserve ng Shimotsuki family ang 6th spot ng malalakas na pamilya sa ating listahan. Next naman sa ating listahan, ang Beast family na binubuo ni Kaido at Yamato. Bilang isa sa former emperors at binansagang strongest creature in the world, si Kaido ay isa sa mga characters na malapit sa level ni Roger, Garp at Whitebeard. Tinataglay niya ang mythical Zoan Devil Fruit na Azure Dragon na may pambihirang destructive power. Hindi lang malakas dahil sobrang kunat din nitong emperor na kinailangan pa ng Scabbards, Worst Generation at Gear 5 pa ni Luffy para tuluyan siyang mapabagsak. Ang anak naman niyang si Yamato ay nagtataglay din ng mythical Zoan Devil Fruit at masasabi nating Yonko Commander level sa ngayon, na may potential ding umabot sa mala Yonko level tier. Wala pa tayong impormasyon sa kung sino ang naging partner ni Kaido. Pero may mga theories na nagsasabing baka si Gloriosa ito ng Rocks Pirates na former empress din ng Amazon Lily. Kahit na sina Kaido at Yamato lang ay sobrang solid na. Pero mas titindi pa ang kanilang lineup kung mare-reveal din ang ina ng Beast family. Next naman sa ating listahan ang Charlotte family. Ang pamilya ng former emperor din na si Big Mom. Si Big Mom ay may 85 na anak. Ang Sweet Commanders ang pinakamalakas sa kanyang mga anak na may mga bounties na umaabot sa 800 million up to 1 billion na bounty. Halos lahat ng kanyang mga anak ay mga malalakas na fighter na nasa level ng mga Vice Admiral ng Marines at ang iba ay may bounties na umaabot ng 500 million. Kasama si Big Mom, umaabot ng 10 bilyon ang bounty ng Charlotte family. Katulad ni Kaido, si Big Mom ay malapit na rin sa level nila Roger, Garp at Whitebeard. Tinataglay niya ang Soul Fruit na isa din sa mga pinakamalakas na Devil Fruit sa series. Kinailangan din ng Worst Generation na magtulong-tulong para mapabagsak siya kasama si Kaido. Napakakunat din ni Big Mom na kahit ang Gear 4th ni Luffy ay walang nagagawang damage sa kanya. At tanging paghulog na lang kay Big Mom sa kumukulong lava ang naging daan nila, Law at Kid, para manalo sa laban. Dahil sa nagagawa ni Big Mom na makarecover sa kahit na anong ataking ibinabato sa kanya. May instance pa ngang iniwasan ng Roger Pirates si Big Mom dati dahil sa laki ng mabibigay nitong problema sa kanilang paglalakbay. Dahil si Big Mom ang emperor na may pinakamalaking teritoryo sa karagatan ng One Piece. Nasa ikatlong spot naman natin ang Gold family na binubuo nila Roger, Ace at Rouge. Bilang hari ng mga pirata, masasabi nating above Yonko level ang tinataglay na lakas ni Roger. Malaki ang respeto nila Kaido at Big Mom sa kanya. At tinuturing rival naman siya ni na Whitebeard at Garp na parehong nasa antas din ng kanyang kapangyarihan. Sobrang laki ng respeto ng mga kalaban niya sa kanya. Kahit si Golden Lion Shiki ay di makapaniwalang nahuli ng Marines si Roger dahil sa alam niyang kahit kailan ay di nila ito magagawa. Kahit may sakit na siya, ay nagagawa pa rin niyang makipag-clash sa Prime Whitebeard. Sa mga panahong ito, nasaksihan din natin ang pag-one-shot niya sa isang above Yonko Commander level na si Oden. At kasama si Garp na gawa nilang mapabagsak ang pinakamalakas na pirate crew na Rocks Pirates na pinangungunahan ni Rocks Dick Sebek, ang pinakamalakas na pirata sa panahon nila. At para maging hari ng mga pirata, nilampasan niya ang mga legendary na characters na gaya ni Garp, Whitebeard at Sebek. Siya din ang may pinakamataas na bounty sa kasaysayan ng One Piece at wala nang makakagawa nito maliban na lang sa Prime Luffy. Before ng time skip, si Ace ay isang Yonko Commander level na.
At bilang anak ng hari ng mga pirata, siguradong kayang maging isang Yonko ni Ace at maging kaantas pa ng kanyang ama na si Roger. Si Rouge naman, kahit di siya isang fighter ay sobrang lakas ng kanyang will, kung saan nagawa niya ang napaka-imposibleng bagay para lang maipanganak ng ligtas si Ace. Kaya sa tingin ko, deserve ng pamilya ng hari ng mga pirata ang third spot natin. Nasa ikalawang spot naman natin ang Figureland family. Binubuo ito nila Garling, Shamrock, at Shanks. Ang Figureland family, ang pinakamalakas na pamilya sa ngayong henerasyon. Uulitin ko, pinakamalakas sa ngayong henerasyon. Gaya sa naunang video na ginawa natin, ang tinalakay natin doon ay kung sino ang pinakamalakas na pamilya sa ngayong henerasyon at hindi overall. Meaning excluded ang mga prime years ng mga characters, di katulad sa ngayong video. Magsimula tayo sa pinakamalakas na emperor ngayon. Si Shanks ang susunod sa yapak ni Roger. Meaning kung gaano kalakas si Roger ay ganun din ang maaabot ni Shanks. Si Shanks ang nagtataglay ng pinakamalakas na Conqueror's Haki sa ngayon. Kaya nitong mapabagsak ang mga Vice Admirals at kahit pa mga Admirals mismo ay nagigimbal din sa lakas ng haki ni Shanks. Naging rival din ni Shanks si Mihawk na strongest swordsman sa One Piece sa larangan ng swordsmanship. Nasaksihan din natin kung papaano niyang binalibag ang piratang may bounty na 3 bilyon sa isang atake lang. Si Shamrock naman ang version ni Shanks na may mythical Zoan Devil Fruit. Si Dragon na rin mismo ang nagsabi na mas malaki pa ang bantang dala ng God's Knights kumpara sa mga Marines. Bilang leader ng God's Knight, kahit di man maging kasing lakas ni Shamrock si Shanks, paniguradong malayong ko-level character din siya. At kagaya kay Shanks, paniguradong napakalakas din ng kanyang Conqueror's Haki na tinataglay niya. Si Garling naman ang masasabi nating pinakamalakas sa mga Gorosei ngayon. At alam din natin kung gaano kalakas ang mga Gorosei, na kahit ang Gear 5 ni Luffy ay walang nagagawang damage sa kanila. Paniguradong binigyan din siya ni Imu ng kapangyarihan, kagaya ng sa iba pang mga Gorosei. Isa na dito ang pagkakaroon ng isang mythical Zoan Devil Fruit. Ngayon na may mala immortal abilities na rin siya, hindi lang siya bumalik sa kanyang prime, baka nga mas lumakas pa si Garling ngayon. Kung sa ngayong henerasyon lang ang pinag-uusapan, ang Figureland family ang pinakamalakas na pamilya. Pero kung overall, kasama ang mga prime years ng characters, walang duda na ang pinakamalakas sa lahat ng mga pamilya sa One Piece ay walang iba kundi ang Monkey family. Kayang-kaya pa din bumalibag ni Garp ng isang admiral ng mga Marines sa kanyang edad. Pinagbabalibag din niya isa-isa ang mga commanders ni Blackbeard na parang mga normal lang na mga pirata. Ang Prime Garp ay kasing lakas ng hari ng mga pirata. Di katulad ng ibang mga legendary characters, tanging mga kamao, sipa, at haki lang ang gamit ni Garp. Hindi na niya kailangan ng Devil Fruit o Sandata para lang mangbalibag. Si Dragon naman ang binansagang worst criminal sa One Piece. Lahat ay nagigimbal sa pagkakarinig lang ng kanyang pangalan. Bilang leader ng isang napakalaking organisasyon, masasabi nating above Yonko level si Dragon sa ngayon. At paniguradong mag-iiba pa ang pananaw natin sa kanya kung mare-reveal ang totoo niyang kapangyarihan. Posible ngang maging kasing lakas pa niya ang Prime Garp. Si Luffy naman ay isang Yonko level na character na sa ngayon. Hindi lang sa tinataglay niya ang pinakamalakas na Devil Fruit, kundi napakalakas nga din ng kanyang Conqueror's Haki. Sobrang lakas na ni Luffy sa ngayong henerasyon, kung saan nagagawa na niyang paglaruan ang isang admiral ng mga Marines. Alam nating lahat na malalampasan pa ni Luffy ang lahat ng mga characters na nabanggit natin dito. Marami-rami pa ang progress na magagawa ni Luffy. At kung maaabot man ni Luffy ang kanyang prime, nakakasiguro tayong mas magiging malakas pa siya kay Joy Boy dahil si Luffy ang tatalo kay Imu na hindi nagawa ni Joy Boy sa Void Century. I'm sure lahat kayo ay mag-a-agree na ang Monkey Family ang pinakamalakas sa lahat ng mga pamilya sa One Piece. Pero kung may mga opinion kayo patungkol sa ating rankings ay i-share nyo na yan sa ating comment section. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli at paalam na muna.